Amerika, bahagyang napinsala ang isang yate matapos tamaan ng balyena na lumundag mula sa tubig. Sa litratong ito sa pahayagan, aktong lumulundag ang balyena at tinutumbok ang yate. Ayon sa magkasintahang sakay ng yate, malayo pa lang ang balyena ay natatanaw na nila itong palundag-lundag sa tubig. Hindi raw nila inakala na magdidire-diretso ito sa kanilang direksyon. Tila hindi naman daw nasaktan ang balyena. Ayon sa isang eksperto, Southern Right Whale ang tawag sa naturang balyena, malabo raw ang mga mata nito na posibleng dahilan ng pagbangga nito sa yate. Namataan ng mga eksperto ang paniniwalaang pinakamalaking bituin sa kalawakan. Sa imahin pong ito makikita ang grupo ng mga bituin sa tinatawag na Large Magellanic Cloud Galaxy. Diyan nakikita ang bituin na R136A1 na ilang daang beses daw na mas malaki kaysa sa ating araw. Mas maliwanag at mas mainit din yan. Nadiscover po yan gamit ang higanting telescope ng European Space Observatory sa bansang Chile. Mahirap daw makadiskubre ng ganyang napakalaking bituin dahil bibihira lang ito at hindi pa ganong nagtatagal. Limitado rin kasi ang maaabot ng telescope ng mga eksperto. Tumayo sa Clark Field sa Pampanga ang Lakas Kampi CMD para i-seminar ang mga miyembro nito, kabilang ang dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. Nakatutok doon live si Sherry Ann Torres. Sherry. Yes, Mel, tuloy pa rin ang seminar workshop dito sa Clark at isa nga sa anunsyong binigay nitong si Quezon City Representative Danilo Suarez ay ang desisyon daw ng partido na bigyang suporta ang Aquino administration. 9:30 pa lang nasa venue ng Siginang Arroyo. Closed door ang workshop para sa mga lakas congressmen tungkol sa kakaharapin nilang trabaho. Ang lecturer, mga senior member ng Kamara na sina Representatives Edsel Lagman, Simeon Dato Manong at Danilo Suarez. Siginang Arroyo tahimik lang sa kanyang upuan, katabi ang anak na si Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Alas 11 umalis siya, gaya ng dati todo iwas sa media. Bumalik ng tanghalian pero tila palos pa rin nakapuslit sa media. Ang mga anak, todo iwas din sa interview. Huwag na, palalakihin pa natin yung mga issue na hindi naman kailangan palakihin. Okay lang yan, okay lang yan. Huwag na. Thank you. Are you attending this one? Kasi we're discussing matters, pero let's go back to you later, ha? Thank you, sir. Very much. Sir, how about your mom? Nasa 74 ang Lakas Kampi congressman ayon kay party spokesman Raul Lambino. Pero kalahati lang sa 40 ang imbitado ang sumipot dahil daw ito sa tatlong paksyon sa partido. Nariyan ang grupo ni Lagman na umaasang maging House Speaker, ang paksyon ni dating Budget Secretary Rolando Andaya na ayon sa usap-usapan ay kumakampi na raw sa pambato ng LP sa speakership na si Feliciano Belmonte at ang grupo ni dating DILG Secretary Ronaldo Puno na sinasabing bukas daw sa pakikipag-alyansa sa ibang partido. I don't know if you're going to say that it's broken up into three groups, no? But the party But would still. definitely, it's now it has three factions. Well, it has maybe, yeah. You can call that as three factions. No? Si Lagman kinumpirma ang paksyon sa partido pero aminadong wala siyang magagawa. That's an unfortunate development as far as the party is concerned. But as I said, we realize the reality of this situation. Mel, hanggang bukas pa ang seminar workshop dito sa Clark pero ilan pa rin daw sa mga pagdedesisyonan ng partido dito ay ang issue ng speakership race, gayon din ang charter change. Samantala, nilinaw pa rin ng partido na mananatili pa rin daw sila na equalizer sakali naman na may makita silang maling hakbang ng Aquino administration. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. Chika Minute! Isang investigative documentary ang ginawa ng GMA News and Public Affairs tungkol sa iligal na pagbebenta ng mga hayop. Pinamagatan nitong Wildlife for Sale, hosted by Richard Gutierrez. Ang Pilipinas, sagana sa likas na yaman. Lalo na sa buhay ilang o wildlife. Pero ang ating wildlife na diskubre ng ilan na maaari rin pagkakitaan. Gaya ng mga Philippine gecko na ito. Dinadala raw ang mga Philippine gecko sa Malaysia, kung saan pinaniniwala ang gamot ito sa hika.
Kaya't mahigpit na binabantayan ito ng mga otoridad. Nakausap na natin ang buong grupo ng CIDG at ilan sa mga Puerto Princesa Police regarding sa operation na gagawin natin ngayon. Puno ng tensyon ang mga sumunod na pangyayari. Humigit kumulang 70 Philippine gecko na nasa loob ng mga bote ang nakumpiska. Sa mga karatig bansa natin sa Asia, ganito rin ang kwento. Sa Myanmar, ito ang tumambad sa amin sa palengke. Iba't ibang uri ng mga hayop, buhay at patay. Ito ang wildlife for sale.